Isang mapagpalang araw po ng Lunes, September 1, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, huwag mo muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi kang ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. So ngayon, ay patuloy pa rin po nating minomonitor ang low pressure area. Ito po, no? Nasa low pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ito ay meron pong lokasyon na 580 kilometers east of Virac, Catanduanes. At merong lakas ito na 30 kilometers per hour. At kung titignan po ninyo, nasa low chance pa rin naman ito na maging isang ganap na tropical depression sa mga susunod na mga oras. Yung sirkulasyon ng kanyang hangin, kung makikita nyo, yung spiral clouds na yan, malaking bahagi ng ating bansa na naapektuhan niya. Kasabay din niya ng habagat or southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Balikan natin yan, alamin natin yung tinatawag ho natin na forecast weather condition. Mga lugar ito na apektado nito nga pong LPA kasama ang habagat. Ngayong araw po ng Lunes sa area ho ng Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at ilang bahagi ng Rizal ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa low pressure area. So possible yung mga lugar na yan nagkaroon ng mga pagbabaha at landslide kung sakali po na lumakas yung pag-uulan, no? Dahil madaling araw pa umuulan na at inaasahan hanggang sa maghapon yan dahil po yan sa habagat at dito po sa low pressure area. Samantalang dito naman sa ilang bahagi ho ng Metro Manila kasama na ang Visayas, no? May Maropa, ilang bahagi ho ng Central Luzon, dares po ng Calabarzon ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa habagat or southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ho ng Caraga ay patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po yan sa habagat or southwest monsoon. Daris naman ng ating bansa dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit ay patuloy po makakaranas ng mga maulap na kalangitan, no? May mga isolated rain showers o thunderstorm dahil po sa mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, mga kababayan, dahil po sa banta ng low pressure area at ng habagat, no, meron tayong heavy rainfall warning. Heavy rainfall warning tayo dahil sa low pressure area. Ngayong araw, 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Dahil naman sa habagat, meron din tayong heavy rainfall warning. Ngayong araw po, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po, no, sa ilang bahagi ho ng Palawan, ilang bahagi po ng Occidental Mindoro at Antique. Bukas naman, meron tayong inaasahan na moderate to heavy rains, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro pa rin po. Sa ngayon, kung titignan nyo, ito pong low pressure area na ating minomonitor, nasa low chance naman na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras, no? Pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na ito'y lumakas at magbago po ng sirkulasyon, no? Dahil kung makikita nyo, ang kanyang low chance po siya, mahina talaga ito, pero yung pag-intensifies ng isang bagyo, nangyayari yan, depende po, no, sa lakas ng hangin na kanyang nakakasama. May high pressure sa taas, yung hangin na yan, kasama nung tinatawag natin na spiral clouds niya, may high pressure din na nagpapalakas sa kanya o humahatak. Posibleng hatakin ito, no, dito po sa Pahilaga, no, Pahilagang Luzon. Pero may chance rin ito na dumirekta papalayo, no. After po nito, or bukod po dito sa low pressure area na to, wala na po tayong na-monitor na panibago pong cloud cluster, no, o low pressure area na susunod na papasok sa kanya. At kapag ka ito pong low pressure area na yan ay naging isang ganap po na bagyo, tatawagin ho yung bagyong Kiko sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So maging handa tayo, mga kaibigan, sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ngayong September po, ayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa, ay 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nating i-monitor mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil kahit low pressure area, kahit habagat, ay nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon din, nagbababa na ang ilang mga eskwelahan na wala silang pasok, no? Dahil po sa banta ng habagat at ng LPA. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.